Nagsimula ang misteryo sa karaniwang araw pero nauwi sa walang katapusang paghahanap ng sagot habang sinusubok ang balikan ang yapak ng mga nawawala. Bilang 10. Si Jennifer Lee Wilson, kilala rin bilang Sydney sa mga malalapit sa kanya, ay nanirahan sa Derby, Kansas kasama ang isang babaeng roommate noong 2002. Magkasama silang nagtatrabaho sa gentleman's club na Jezebels at magka-housemate rin. Ang lugar ng trabaho nila ay nasa Wichita, Kansas na naging tahimik na tagpuan ng pagtatalo at tagkawala na nagpalito sa mga kaibigan at pamilya. Noong gabi ng Setyembre 1, 2002 katatapos lang mantrabaho ang 29 anyos. Pagkatapos ng shift niya, nag-away sila ng kasama niya sa bahay na agad lumala at nauwi sa mga kaganapang nagdulot ng pagkawala ni Jennifer. Sabay silang umuwi kung saan patuloy ang kanilang pagtatalo, dala-dala pa rin ang tensyon at hindi pa nare-resolve ang alitan mula sa trabaho hanggang sa kanilang apartment. Dito sa paligid ng 143rd Street East at 63rd Street South sa Derby, Kansas, huling nakita si Jennifer. Huling nakakakita sa kanya ang kasama sa bahay bago siya biglang umalis ng apartment noong gabi. Makalipas ang ilang oras ng gabing iyon, bumalik siya, ngunit natuklasan niyang wala na si Jennifer doon. Gayunpaman, nanatili sa lugar ang lahat ng gamit niya, hindi nagalaw na parang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Iniulat ng ina ni Jennifer ang kanyang pagkawala sa pulisya kaya nagsimula ang mas malalim na investigasyon na nagbunga ng iba't ibang kwento. Ayon sa ulat, iba-iba ang salaysay ng kasama sa bahay ni Jennifer tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, lumipat si Jennifer sa Kansas City at nagre-withdraw mula sa kanyang bank account. May dalawang magkaibang kwento rin kay Sydney. Walang napatunayan ang investigador sa mga pahayag. Hindi pinanggalalanan ang roommate na suspect. Hinala ng otoridad na may masamang nangyari sa pagkawala. Inilarawan si Jennifer bilang Caucasian na may pulang cover na buhok at asul na mata. Ang taas niya ay nasa pagitan ng 5 talampakan at 5 pulgada hanggang 5 talampakan at 9 na pulgada. Noong nawala siya, tinatayang nasa 100 at 25 libra ang kanyang timbang. Si Jennifer ay may ilang peklat, isa sa likod malapit sa baywang, isa sa ilalim ng baba at isa pa sa likod mula sa pagtanggal ng nunal. Nagsusuot siya ng contact lens at ang sapatos niya ay size 7.5. Kilala si Jennifer na may gintong singsing sa kaliwang hintuturo at isa pa sa kanan palasingsingan. Hindi alam ang suot niya na nawala siya, ngunit kadalasan ay sweatshirt at baseball cap ang kanyang kasuotan. Ang impormasyon tungkol sa kasong ito ni nawawalang tao ay maaaring iparating sa tanggapan ng sheriff ng Sedgwick County sa 31-6660-5300. Maaari ring magsumite ng anonymous na tips online sa FBI. Ang case number ng ahensya ay nakalista bilang 04S 327 numero siyam. Binatatilyo pa lang si Daniel Harold Mutchler nang sumali siya sa digmaan. Sa edad na 17 taon lamang, sumali siya sa United States Marines at naglingkod sa harap ng labanan noong digmaan sa Vietnam. Ang pagiging bata at pagsabak sa labanan ay lubos siyang binago. Pagbalik ni Daniel sa Saginaw, Michigan noong 1970 at 70 ikinuwento niya ang mga karumaldumal na naranasan sa labanan. Sabi ng pamilya niya, hindi na siya naging katulad ng dati. Noong Pasko sa Algeria, Michigan sila nagpaalam. Hindi alam na baka yon na ang huli nilang pagkikita. Hindi na bago para sa 31 taong gulang na may palayaw na Spider-Man ang mawalan ng komunikasyon sa kanyang pamilya. Alam nila na siya ay dumaranas ng mga suliraning pangkaisipan at madalas siyang lumayo o umiwas sa mga tao. Noong Pebrero, 1,000 siyam na raan at 82 napansin nilang hindi kinuha ni Daniel ang disability check kaya agad silang nagalala. Umaasa siya sa tsikeng ito para mabuhay at ito lang ang kanyang kita noon. Ini-report agad ng pamilya ang pagkawala niya sa pulisya pero walang detalyeng ibinahagi tungkol sa investigasyon. Opisyal na nawala si Daniel noong Pebrero 1, 1982 kahit hindi tiyak ang huling araw ng pakikipag-ugnayan. Ayon kay Charlotte Hardy, kapatid ni Daniel, siya ay nakakatawa, palabiro, maalaga at mapagmahal, mga katangiang nawala dahil sa digmaan. Sabi niya, nilibot ng pamilya ang Saginaw pero hindi nila nakita ang nawawalang lalaki. Sa pagkawala ni Daniel, walang bakas, sulat, paliwanag at maraming tanong ang naiwan. Nang mawala siya, mahaba ang auburn na buhok ni Daniel, makapal ang balbas, kayumanggi ang mga mata, 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas at tinatayang 200 libra ang bigat.
May tattoo siya sa kanang bisig na nakasulat ang Marine Corps number 240376. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang lalaking ito ay maaaring ipagbigay alam sa Saginaw Police Department sa Siyam, 750-755. Ang case number ng ahensya ay nakalista bilang 262, 382. Numero 8. Sa edad na 16, umalis si Judith Ramona Veloz sa bahay na tinitirhan nila ng kanyang pamilya sa Bronx at lumipat sa Edgewater, New Jersey. Sa kabila ng kanyang murang edad, nag-adjust siya sa bagong kapaligiran at natrabaho para suportahan ang sarili niya. Patuloy siyang nagtrabaho sa kanlurang Manhattan at regular na bumibiyahe mula New Jersey papuntang New York para sa kanyang mga tungkulin. Pagkalipas ng 3 taon, noong 1973 sa edad na 19, nanganak siya ng anak na babae habang nakatira sa River Road. Noong taon ding yon, naging sentro si Judith ng isang misteryosong kaso na nag-alala sa komunidad. Ang mga nangyari noong 1973 ay magbabago sa kanya at sa mga taong paligid niya. Noong taong yon, nawala ang batang ina. Huling nakita siya sa lugar ng 30 Puthie Street sa pagitan ng ika-10 at ika-11 Avenue sa Manhattan, New York noong ika-3 ng Marso, 1973. Hindi na siya bumalik sa kanilang bahay at hindi na rin nakipag-ugnayan kanino man. Wala nang balita sa kanya mula nun dahil walang bakas o palatandaan ng lamigang kaso at natabunan pansamantala ang pangalan ni Judith ng libu-libong iba pa. Noong 2022 muling lumitaw ang kanyang kaso nang i-upload ng Gilgo Beach Homicide Investigation Task Force ang profile ni Judith sa NamNamous database. Ang desisyon ay ginawa matapos matuklasan ng mga investigador na si Rex Hoyerman na sangkot sa pagkamatay ng 3 babae sa kaso ng Gilgo Beach ay nakilala ang ilan sa kanyang biktima sa New York City. Hindi kinumpirma ng otoridad kung biktima siya ng krimen at wala ring pinangalan ng suspect o interesadong tao sa pagkawala ni Judith. Hindi pa rin alam ang detalye ng kanyang kaso kaya ito ay tinuring na nawawala at nanganganib. Si Judith Veloz ay isang Hispanic na babae na likas na kayumanggi ang buhok at hazel na mata. Noong nawala siya, naging bleached blonde ang buhok niya, 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas niya at mga 110 libra ang timbang. May tattoo siya sa kanang hita ng babaeng nakasandal sa post ng ilaw. Ginamit din niya ang alias na Aries Jones noong nawala siya. Si Judith ay magiging 52 taong gulang ngayong taon. Ang pamilya at kaibigan ay gumawa ng Facebook group na pag-alala kay Judith Ramona Veloz para magbahagi ng updates at impormasyon tungkol sa nawawalang babae. Inilalarawan siya bilang mapagmahal na kapatid at ina na hinubog ng pagmamahal sa pamilya. Hinding-hindi niya iiwan ang mga ito o ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Hinihikayat ng mga investigador ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito na makipag-ugnayan sa New York State Police, Troop L Headquarters sa 630-1750-630,300. Nagdagdag na ng impormasyon ni Judas sa Doe Network. Numero 7. Ayon sa kanyang pamilya, si Bruce Max Willow ay masyadong maingat sa pananamit at itsura. Lagi siyang maayos at inaalagaan ang sarili sa publiko para mag-iwan ng magandang impresyon. May karanasan siya bilang kusinero at bartender, kaya nakilala niya ang iba't ibang tao. Sa libreng oras niya, nag-e-enjoy siyang maglaro ng bingo na paborito niyang libangan. Si Bruce ay hindi na nanatili sa isang lugar ng matagal. Mas gusto niya ang pamumuhay na nagbibigay sa kanya ng kalayaan na gumalaw at tuklasin ang mga bagong lugar. Madalas siyang lumipat sa Estados Unidos at Canada, nakakakilala ng maraming kaibigan at pinananatili ang ugnayan saan man magpunta. Bagay kay Bruce ang ganitong pamumuhay dahil mahilig siyang makakilala ng bagong tao at tumuklas ng iba't ibang komunidad. Bawat paglipat may naiwang kaibigan si Bruce pero lagi siyang bukas sa bagong karanasan at pagkakaibigan. Kahit saan siya magpunta, nakikipag-ugnayan pa rin siya. Hanggang dumating ang ika-5 ng Pebrero, 1971. Noong araw na iyon, bandang 1:15 ng madaling araw, huling nakita ang 30 anyos sa kanto ng Sheridan Avenue at 14 na Street, Elmira Heights, New York. Wala nang balita tungkol sa kanya mula noon. Nakatira si Bruce sa Big Flats, New York bago siya nawala. Kilala siya sa paglalaro ng bingo at madalas sa mga lokal na bar at club. Nang mawala siya, iniwan ni Bruce lahat ng gamit niya. Walang ekstrang damit at kakaunting pera lang ang dala. Hindi siya kilalang may dalang anumang persona na pagkakakilanlan na gamit. Napansin ng mga mahal sa buhay na hindi normal kay Bruce ang walang ekstrang damit.
Hindi siya basta-basta nagsusuot ng kahit ano. Maingat siya sa pananamit kaya hindi niya iniiwan ang kanyang mga damit. Si Bruce Max Willoway, isang Caucasian na lalaki na may kayumanging buhok at berdeng mata. Noong nawala siya, 6 na talampakan at 1 pulgada ang taas niya at may timbang na 150 libra. Maiksi rin noon ang kanyang buhok. Ang nawawalang lalaki ay 65 taong gulang na ngayon. Bukas pa rin ang kaso at naghihintay pa rin ng mga otoridad ng TEP para maresolba ang dekadang misteryo. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang individual na ito ay maaaring ipagbigay alam sa New York State Police Troop E Headquarters sa 585-378-4100. Ang case number ng ahensya ay nakalista bilang EHO-OR Siam na isang siyam-siyam na 5. Bukod pa rito, maaaring kontakin ng mga nagbibigay ng impormasyon ang New York State Police sa 600 at 739 8,776. Numero 6. Si Jerry Francis Yell na 54 taong gulang ay dating residente ng Hopkins, Montana at noong 1974 siya ay naninirahan sa Oklahoma City, Oklahoma. Kaunti lang ang alam sa kanyang personal na buhay o kasaysayan. Noong Setyembre 14, 1974 umalis siya sa Oklahoma City para bisitahin ang tiyahin niya sa Ardmore, Oklahoma. Habang bumibisita sa tiyahin niya, sinabi ni Jerry na gusto niyang ayusin ang storage facility sa Lone Grove. Umalis siya sa bahay ng kanyang tiyahin, nagtungo sa storage facility at pagkatapos ay nagpasya siyang makipagkita sa isang kaibigan na nakatira rin sa Ardmore. Sinabi niya sa kaibigan na babalik siya sa storage unit sa Lone Grove para ayusin ang ilang bagay tapos uwi na siya. Si Jerry ay hindi na nakauwi mula noong umalis siya sa bahay ng kaibigan niya at simula noon wala nang balita tungkol sa kanya. Ilang araw matapos siyang iulat na nawawala, natagpuan ang sasakyan ng babae. Nagmamaneo siya ng puting 1,900 at 89 Lincoln Mark 6 na iniiwang abandonado sa Walmart parking lot sa North Commerce Street, Ardmore. Walang dagdag na palatandaan tungkol kay Jerry mula sa sasakyan at lokasyon nito. Walang palatandaan ng masama sa loob o paligid ng sasakyan, kaya lalo nalito ang mga investigador at pamilya niya. Dahil walang palatandaan, hindi umusad ang kaso at agad itong naging cold case. Naghihintay ng anumang impormasyong magpapaaktibo ulit sa mga investigador. Patuloy na umaasa ng kasagutan ang kanyang pamilya at mga nagmamalasakit, ngunit habang tumatagal, lalong humihirap ang sitwasyon. Ang nabawalang babae ay inilarawan bilang isang Caucasian na babae na may kayumanging buhok at berdeng mga mata. Siya ay 5 talampakan, 2 pulgada ang taas at 115 libra ang bigat. Puto sa magkabilang tainga niya. Ibinahagi ang mga detalyeng ito sa mga awtoridad at sa publiko sa pag-asang may makakakilala sa kanya o makakaalala na nakita siya. Huling nakita si Jerry Yell na nakaputing t-shirt na maikling manggas, posibleng may Dr. Pepper logo. Tinirnuhan ng t-shirt ng asul na maong, diamanting singsing at relo. Kilala rin siya sa pagsusuot ng malalaking singsing pero hindi tiyak kung suot niya ang mga ito nang siya'y nawala. Ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay maaaring ipagbigay alam sa Ardmore Police Department sa 580-223-1212. Ang case number ng ahensiya ay Siam na 4-0-3025 Siam. Ang kanyang kaso ay nananatiling hindi pa nare-resolve hanggang ngayon. Si Jerry ay 54 na taong gulang na siya ay nawala at ngayon siya sana ay 86 na taong gulang na. Bilang 5. Noong 1995, si Rory Neal Shoemaker ay nagplano na lumipat kasama ang kanyang ina sa Montana. Plano nilang umalis sa Everett, Washington at humanap ng mas magandang buhay sa isang lugar na ilang oras ang layo. Hindi naging madali ang desisyon na lisanin ng Everett dahil nanggangahulugan ito ng pag-iwan sa pamilyar na komunidad at pagsisimula muli. Pagsapit ng ika-1 ng Setyembre, handa at naka-empake na ang 34 anyos para sa malaking paglipat. Inihanda niya ang mga gamit at ginawa ang kailangan para maging maayos ang paglipat nilang mag-ina. Pinili niyang manatili ng isang gabi pa para magpaalam at maglaan ng oras sa mga mahalagang kaibigan bago lumipat. Huling nakita siya nung araw na yon na umalis mula sa bahay ng kanyang mga magulang sa Everett papunta sa kanyang mga kaibigan.
plano niyang magkaroon ng huling alaala bago lumipat sa ibang estado, ngunit yun na rin ang huling beses siyang nakita ng iba. Nagkasundo silang magkita sa Red Bridge Campground sa silangan ng Granite Falls, Mount Baker, Snoqualmie National Forest. Sumakay siya sa kanyang puting 2 pintong 1,000, siyam na raan 70, siyam Datsun 200 at 10 na may plaka ng Washington na 200 at 5 AKX. May mga sira ang sasakyan, kabilang na ang UP sa kaliwang harapang bahagi at bitak na parang sapot ng gagamba sa windshield. May upuang may itim at puting checkered na disenyo. Dumating ang mga kaibigan niya pero may isa pa ring wala sa grupo pagdating ng araw. Hindi dumating si Rory sa kampeng at simula noon hindi na siya nakita o narinig. Hindi na natagpuan si Rory o ang kanyang Datsun. Sabi ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi siya basta-basta nawawala ng walang paalam. Kahit umaalis siya para sa mahahabang lakad, lading may paraan si Rory para makontak ang pamilya. Siya ay Caucasian na may kayumangging buhok at berdeng mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 8 pulgada at may timbang na humigit kumulang 200 at 40 libra. Ayon sa ulat, huli siyang nakita na suot ang abong kamisetang maikli ang manggas, asul na maong, itim na tennis shoes at pulang baseball cap. Ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan o mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkawala ay maaaring ipagbigay alam sa tanggapan ng Sheriff ng Snohomish County sa numerong 42-53-88-38-3. Ang cases number ng ahensya ay nakalista bilang siyam 515-757. Bilang 4. Noong 1900, 8 si Whitney Patrice Reddick ay nakatira kasama ang roommate niya sa Stone Mountain, Georgia. Noong panahong yon, nantatrabaho siya bilang office assistant sa Harry Normal Realtors sa Buckhead. Pangarap niyang maging actress. Tinukoy siya ng mga mahal sa buhay bilang mahasahan at responsableng tao na laging nagpapaalam bago umalis. Ngunit ito ang nangyari noong huling bahagi ng Abril, 1978. Noong ika-11 ng Abril, ang 26 na taong gulang ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan nang siya ay masangkot sa isang malubhang aksidente na nagdulot ng hindi na marirepair na pinsala sa kanyang sasakyan. Dumating ang mga ambulansya sa lugar ng aksidente, ngunit tumanggi si Whitney sa lumang medical na atensyon. Pinaniniwala ang posibleng nasugatan siya sa ulo. Matapos ang insidente, nakausap niya ang kanyang ama na nagsabing tila litong-lito siya. 3 araw matapos nito, nawala si Whitney. Noong Abril 22 bandang 9:00 ng gabi, dumating siya sa bahay ng nobyo sa High Point Apartment Complex sa Young Road, Lithonia, Georgia. Bumisita siya ng mga 30 minuto at umalis bandang 9:30 ng gabi marahil pauwi na. Sabi ng nobyo, nagpaalam na sila at umalis na siya. Dahil siraan sa sasakyan niya, nirentahan ni Whitney ng kotse sa Enterprise. Isa itong lavender gray na 1,977 na 7 na pintong Geo Prism na may plaka ng Georgia na 345 HZE. Ilang araw na hindi pumasok sa trabaho ang dalaga at hindi rin naparamdam sa pamilya niya. Ang biglaang pagkawala ng komunikasyon na ito ay hindi karaniwan para sa kanya dahil kilala si Whitney bilang maaasahan at responsabale, laging nakikipag-ugnayan sa kanyang mga mahal sa buhay at hindi kailanman lumiliban sa trabaho nang walang paliwanag. Iniulat na nawawala si Whitney sa pulisya kaya agad sila nagsagawa ng investigasyon. Nagsimula agad ang autoridad sa paghahanap, kinukuha ang pahayag ng malalapit kay Whitney at binubuo ang huling galaw niya. Naalaman ng mga autoridad na nasangkot si Whitney sa aksidente ilang araw bago siya mawala. Tumanggi siyang magpagamot at naniniwala ang kanyang ama na nasugatan siya sa ulo at litong-lito. Nag-aalala ang autoridad na nalito si Whitney at napasok ang dimarkadong hangganan. Sa investigasyon, walang ebidensya ng masamang ginawa. Walang tinukoy na interesadong tao o pinaghihinalaan sa kaso. Wala pa ring balita kay Whitney at sa Geo Prism. Isa siyang African-American na may itim na buhok at kayumangging mata. 5 talampakan, 2 pulgada ang taas niya at 120 pounds ang bigat ng siya ay nawala. Hindi alam ang suot niya nang siya'y nawala. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkawala ay maaaring ipagbigay alam sa DeKalb County Police Department sa 770-724-7710. Naghahanap din ang investigador ng impormasyon tungkol sa sasakyang may plaka 345 HZE. Numero 3. Si Blaine Carl Hector, 30 anyos ay taga Milford, Hillsborough County, New Hampshire.
Isa siyang lalaking may asawa na may 2 anak. Ang kapatid niyang si Wade Hector, isang espesyalista sa New Hampshire National Guard, ay nasangkot sa nakamamatay na aksidente ng truck sa Saudi Arabia noong 1991. Matapos ang trahedyang ito, sinasabing nalugmok sa depresyon si Blaine at huminto sa pag-aaral sa kolehiyo bilang resulta. Noong Disyembre 24, 2001, nagpunta si Blaine sa bahay ng ama niya para ipakita ang second-hand na sasakyang gusto niyang bilhin. Hindi natuloy ang plano nang dumating ang mga pulis sa bahay ng ama ni Blaine. Ayon sa ulat, ang auto dealership ay nakipag-ugnayan sa mga pulis at inireport na ninakaw ang sasakyan. Ngunit ang eksaktong detalye ng pangyayaring ito ay hindi pa isiniwalat. Pagdating ng pulis, tumakbo si Blaine papuntang gubat sa likod ng bahay ng ama niya. Hindi na siya nakita o nabalitaan mula noon, pero marami ang naniwalang babalik siya sa pamilya kinabukasan ng Pasko. Naniniwala silang hindi niya ugaling, hindi dumating. Sa mga sumunod na araw, ginawa ng lokal at state police ang lahat para mahanap si Blaine. Kasama rito ang malawakang paghahanap sa lupa, paggamit ng helicopter at mga unit ng asong panaghahanap. Wala nang ibang karagdagang palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan ng natagpuan. 3 taon ang lumipas, noong 2004 pumanaw ang ama ni Blaine. Hindi niya alam ang nangyari sa anak niya. Dumalo ang mga pulis sa libing, umaasang sisipot ang nawawalang lalaki. Hindi siya dumalo sa burol at walang aktibidad sa kanyang bank account o social security number, kaya iniisip ng pamilya niya na baka nasa ibang bansa siya, marahil sa Canada. May warrant of arrest si Blaine sa Sullivan County dahil sa titinukoy na dahilan. Hindi sigurado ang mga otoridad kung nagtago siya para makaiwas sa aresto. Nakipagdiborsyo na sa kanya ang kanyang asawa dahil sa pag-abandona niya. Umalis si Blaine na naglalakad papunta sa gubat. Wala siyang sariling sasakyan at malamang na umaasa lang siya sa mga pasakay at pampublikong transportasyon para makalibot. Ang nawawalang lalaki ay inilarawan bilang isang puting lalaki na may kayumangging buhok at kayumangging mga mata. 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas niya at tinatayang may timbang na 100 at 70 libra noong panahong yon. May peklat siya sa kanyang tiyan at may nunal sa kaliwang hita. Huling nakita siyang suot ang itim na overcoat ng sundalo, berdeng sombrero at bota. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Blaine Hector ay maaaring ipagbigay alam sa Cornish Police Department sa 6-035-430-535 o sa New Hampshire State Police sa 6-032-238-3856. Numero 2. Ipinanganak noong ika-12 ng Hulyo, 1977, si Brandy Nicole Wilson ay residente ng Colfax, Indiana. Noong 2002, ang 24 na taong gulang ay nakatira kasama ang asawang si Kenneth Wilson at 2 anak na lalaki sa kanayunang bahagi ng Colfax. Siya ay empleyado sa Donaldson Company sa Frankfort, Indiana, nagtatrabaho ng iba't ibang shift para sa kumpanya. Bago ikasal, si Kenneth ay nakulong ng 10 taon matapos kasuhan sa nakamamatay na pagnanakaw ng isang matanda. Sa isang plea deal, napatunay ang nagkasala siya sa pagnanakaw kapalit ng pagbabasura ng kasong homicide laban sa kanya. Noong 2002, naiulat na may problema sa pagsasama ang mag-asawa, kaya napasama si Kenneth sa mga pinaghihinalaan nang biglang mawala ang kanyang asawa. Noong umaga ng Hunyo 4, 2002 umuwi si Kenneth mula sa night shift sa trabaho niya. Pagdating niya, agad siyang natulog at nagising ng 2:00 ng hapon. Sabi niya wala na si Brandy noon pero nandoon pa rin at di nagalaw ang mga sasakyan nila sa labas ng bahay. Nawawala para sa mga residente ng West CR 600 South ang $420 na pera na napansin ni Kenneth na bahagi ng kanilang pondo para sa emergency. Iniwan ang pitaka at mga singsing sa kasal ni Brandy. Dapat papasok siya sa planta ng Donaldson bago mag-4 ng hapon pero hindi siya dumating. Apat sa mga katrabaho ni Brandy ang nag-report agad nang mawala siya noong araw na iyon. Ayon sa kwento, sinabi ng nawawalang babae sa mga katrabaho na may problema sila ng asawa niya at kung may mangyari sa kanya, posibleng siya ang may gawa nito. Nag-antay pa si Kenneth ng isang araw bago i-report sa mga otoridad ang pagkawala. Sinabi niyang tinawagan niya ang ilang kaibigan ni Brandy para malaman kung nasaan siya. Naniniwala si Pam, ina ni Brandy, na hindi basta mawawala ang kanyang anak. Hindi niya basta iwan ang mga anak niya. Nakatira ang 2 bata sa mga magulang ni Kenneth habang inaayos ng mag-asawa ang kanilang problema. Lalong lumakas ang hinala na hindi kusa ang pagkawala dahil wala siyang dinalang gamit, damit o sasakyan kaya nagtaka ang mga investigador kung paano siya umalis.
Wala sa mga kapitbahay ang nakakita sa kanya na sumasakay sa sasakyan kasama ang iba at hindi rin siya nakita na naglalakad sa paligid. In-interview ng mga detektib si Kenneth, mga kaibigan at katrabaho. Walang pahiwatig ang asawa na makakatulong sa investigasyon at ayon sa mga kaibigan, hindi nila akalaing kusang umalis siya ngunit di rin alam ang nangyari sa kanya. May nagsabi na nag-lunch sila ni Brandy isang linggo bago ito mawala at napansin niyang kinakabahan at balisa si Brandy noon. Noong una, akala ng mga investigador na kusang umalis si Brandy nang hindi napapaalam sa asawa pero kalaunan ay napaisip sila kung may kagagawan ng iba sa pagkawala niya. Nang weekend, tumulong ang volunteer firefighters sa Clinton County Sheriff's Office sa paghahanap sa nawawalang babae. Hinagilap ang maraming bahagi ng Colfax, ngunit nabigo ang kanilang pagsisikap. Gumamit ng mga helicopter na may thermal imaging equipment para maghanap sa lugar pero wala silang natagpuan. Gumugol ng ilang oras ang mga diver mula Carroll at Tippecanoe counties sa isang hukay ng tubig sa labas ng Colfax, ngunit wala silang natagpuan. Nagpaskil ng mga poster na nawawala ang pamilya at kaibigan sa buong Frankfurt, umaasang may makakakilala sa kanya. May natanggap na ilang malabong tip ang investigador mula sa mga nagsabing nakita si Brandy matapos siyang may ulat na nawawala pero mahirap itong sundan. Sabi ni Pam, di siya naniniwalang sasaktan ni Kenneth si Brandy pero nababaala siya sa madilim nitong nakaraan at epekto nito sa mga nangyaring kinasangkutan ng anak niya. Hindi pa itinuturing si Kenneth na person of interest o suspect sa kaso. Inilarawan si Brandy Wilson bilang isang babaeng Caucasian na may kayumangging buhok at kayumangging mga mata. Siya ay 4 na talampakan at 5 pulgada ang taas at may timbang na humigit kumulang 135 na libra. May butas ang 2 tainga niya at may tattoo ng bulaklak sa kaliwang dibdib. Mayroon siyang bilog na peklat sa likod ng kanyang leeg at kilala siyang paminsan-minsang nagsusuot ng salamin sa mata. Ang apelyido niya noong dalaga ay Tamon. Ngayon sana ay 48 na siya. Hindi pa rin nalulutas ang kanyang kaso. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan o mga pangyayari sa pagkawala ng nawawalang taong ito ay maaaring iparating sa tanggapan ng Sheriff ng Clinton County sa 765-55-455-63 o sa Clinton County Tip Line sa 765-650-56 tips. Ang numero ng kaso ng ahensya ay nakalista bilang 0206-028226. Numero 1. Si Joyce Lee Kennedy, ipinanganak Marso 28, 1933, ay naging ticket agent sa SeaTac Airport, Seattle, Washington. Ang kanyang pinagtatrabahuhan ay naging di inaasahang tagpuan ng isang misteryosong pagkawala noong Marso 20, 1978. Noon araw na iyon, abala si Joyce sa kanyang karaniwang gawain hanggang sa natapos ang kanyang shift kalaunan noong umaga niyon. Umalis siya sa counter matapos ang shift at hindi na muling nakita o narinig. Noong araw na nawala siya, inaasahan ni Joyce na magkita sila ng dating asawang si John Thomas O'Keefe II na may utang sa kanya. Natapos ang kanilang relasyon 2 taon na nakalipas at nabahiran ito ng mga aligasyon ng karahasan sa tahanan. Hiniling ni Joyce sa kapatid niyang si Jack Sparks na samahan siya sa pagkikita bilang suporta, ngunit may nangyaring pumigil sa kanya. Kaya si Joyce lang ang nakipagkita kay John na ikinabahala ng kanyang pamilya at kaibigan. Nang hindi dumating si Joyce sa shift at walang balita mula sa kanya, mabilis nag-alala ang lahat. Pumasok ang mga awtoridad sa kaso matapos iulat ng airline ang pagliban niya. Maraming tanong at haka-haka ang iniwan ng pagkawala niya sa mga malalapit sa kanya habang lumilipas ang panahon. Nang hindi pumasok sa trabaho ang 44 anyos para sa kanyang shift, nag-alala ang mga opisyal ng Pan American Airline at iniulat ito sa lokal na pulisya. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ng mga investigador ang kanyang sasakyan. Iniwan ito sa paradahan ng bisita sa paliparan. Bukas ang lahat ng pinto. Nandun ang bag at mamasusi niya sa harapang upuan, walang bakas ng gulo, pero hindi pa rin makita si Joyce. Noong araw na nawala siya, nakatagdasan ng makipagkita ang babae sa isang lalaking na dangalang John Thomas O'Keefe II na mas kilala ng karamihan bilang Jack. Si John, dating asawa ni Joyce, ay nakipagkita para bayaran ang utang niya kay Joyce. Ang mag-asawa ay nagsama ng 4 na taon mula 1972 hanggang 1976. Ayon sa ulat, may karahasan sa tahanan sa relasyon nila. Dahil sa magulong kasaysayan, isinama ni Joyce ang kapatid niyang si Jack Sparks sa planong iyon. Nakatalaga siyang samahan si Joyce makipagkita sa dating asawa pagkatapos ng night shift.
Dahil hindi available si Sparks, mag-isa na lang nakipagkita si Joyce kay John. Naniwala ang pamilya at kaibigan na sangkot si John sa pagkawala pero walang ebidensyang nahanap ang investigador na mag-ugnay sa kanya. Hindi rin siya naging person of interest o suspect. Iminungkahi ng Load 1 na ilipat ni John ang kotse sa guest area para magmukhang umalis si Joyce. Gayunpaman, walang natagpuang ebidensya ang mga pulis na nasa sasakyan siya noong oras na yon o na may sinumang naglipat nito. Hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Joyce Kennedy at ang dahilan ng kanyang pagkawala. Pinaghihinalaan ng otoridad na may nangyaring masama ngunit wala pang nasasampahan ng kaso sa pagkawala. Si Joyce ay inilarawang Caucasian na may pulang buhok at asul na mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 3 pulgada at may bigat na humigit kumulang 135 libra. Huling nakita si Joyce sa trabaho na suot na pantalon, pulang blusa at gintong singsing na may diamante at nakaukit na love. Kilala siyang nagsusuot ng salamin sa mata at maaring gamitin ang apelidong O'Keefe. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Joyce Kennedy ay maaaring ipagbigay alam sa Port of Seattle Police Department sa numerong 2-067-87540.